Isang ingredient lang pala ang kailangan para makagawa ng butter from scratch. Magta-try kaming gumawa today ng sarili naming butter. And tamang-tama kasi nakita ko tong butter churner. And ito mismo yung gagamitin natin para makagawa ng butter from scratch. Super dali lang gamitin kaya naman hinugasan ko na kaagad. At para sa ingredient, kailangan lang natin ng double cream. Or sa iba, heavy cream yung tawag nila. Inopen ko na tong butter churner para mailagay na namin yung cream. And tong binili ko nga pala is 600 ml na siya. So, nilahat ko na dyan para mas madami tayong magawa. Close lang natin mabuti para hindi siya matapon. And super daling gamitin kaya kahit ang twins, nag-help sila. Super excited din si Charlie and Chino na makita kung paano magiging butter itong cream na to. And sabi ko kay Chino, siya yung humawak ng jar para si Charlie yung mag-iiko. Kaso, maya-maya lang, ayan, napagod na kaagad ang bata. Kaya ending, ako na yung nagtuloy nitong ating paggagawa ng butter. After mga 5 minutes, naging ganito na yung itsura niya. So, nagtithick na yung ating cream. And kung makikita nyo, para na siyang whipped cream. Hindi ko na nga napigilan na tinikman ko pa. Pero syempre, kailangan pa ulit natin magtuloy-tuloy. And habang tumatagal, mas lalo siyang nagiging thick. Kaya medyo umihirap din siyang iiko. Kaya ito, mas lalong nakakangalay. Kung mapapansin nyo din, medyo nag-iiba na yung color. Dito, para mga 10 minutes na ako nag-iikot-ikot itong butter churner. Medyo inahalo-halo ko din siya kasi napupunta dun sa gilid yung mga cream. So, hindi siya masyadong nahahalo. Tinulungan na nga din ako dito ng daddy ng twins kasi medyo nangangaling na talaga ako. And sabi nga niya, kailangan ko daw siyang i-mix kasi napupunta lang sa gilid yung mga hinahalo ko. After few minutes pa, medyo dumadali na siya ulit na i-mix. And chinek ko siya at ganito pala yung nasa loob. Nagwa-water na siya tapos yung mga nasa gilid is medyo buo-buo. Makikita nyo din na medyo nag-yellow na talaga siya. Mukha na nga siyang egg mayo yung palaman sa tinapay. So hinalo ko ulit dito para maganda yung pagkakamix. And nararamdaman ko dito na malapit na nga itong maging butter. Nagtuloy-tuloy pa ako dito ng pag-ikot hanggang hindi ko na talaga siya ma-mix. Ayaw na niyang mag-work tapos kung ipipilit ko parang masisira na siya. Kaya chinek ko ulit at nakahiwalay na pala yung buttermilk dun sa butter. So finally, ito na yung ating butter. And now, kailangan naman nating ihiwalay yung butter dun sa buttermilk. Diba ang galing, in just 15 minutes, naging ganito na yung itsura ng hinahalo natin. Sabi ko kay Charlie and Chino, kailangan namin ilagay sa strainer itong nasa jar. Ito kasi yung easiest way para mapaghiwalay namin yung butter sa buttermilk. At tingnan nyo, ang dami din nating nagawang butter. Itong buttermilk nga pala, pwede siyang gamitin sa mga pancake. So, binalik ko muna siya dito sa jar. Next na kailangan naman natin gawin is pigain to hanggang matanggal lahat ng buttermilk. So, i-squeeze lang natin ng i-squeeze hanggang totally matuyo siya. Ginamitan ko din to ng paper towel para mas mabilis. And para sure na walang buttermilk na naiwan, nilagay ko siya dito sa tubig na merong yellow. So, mag-ice bath muna itong ating butter. And then, kailangan ulit natin itong squeeze hanggang maging clear yung lumalabas na tubig. Kumuha na din ako ng baking paper para dito na lang namin ilalagay itong butter. Optional lang to, pero kung gusto nyo ng salted butter, pwede kayong maglagay ng salt. And finally, ito at ready na ang ating butter from scratch. And pwede na din itong ilagay sa ating tinapay. Paborito ng twins ang toast sa umaga, kaya perfect na perfect to. And tatagal na sa amin ng ilang araw itong ginawa naming butter. And sabi nga ni Charlie and Chino, masarap daw yung nagawa naming butter. Diba? Super dali lang palang gumawa. And syempre, tinikman ko din to kung kalasa ba ng mga nabibili namin. And in fairness naman, talagang butter siya.